Eto, lalo naman po itong matindi. Commissioner Mario Lipana ba ang pangalan nun? Commissioner ng Commission on Audit, ang trabaho ng COA, magbantay ng pera ng taong bayan. Pero ang nadiskubre at napatunayan na, yung asawa niya ay kasali pala sa mga kontraktor o may sariling construction company na sumasali sa mga project ng gobyerno. Malinaw pa yan sa sikat ng araw at buwan kung may buwan sa inyo na yan ay conflict of interest. Kaya dapat yan ay mag-resign o tanggalin o kaya ay patanggal yan sa pamamagitan ng impeachment kasi huy constitutional body. Impeachment lang ho ang pwedeng magtanggal yan sa commissioner. Grabe ito ha. Ngayon biglang nagkasakit. Nasa Singapore daw nagpapagamot. Bakit ba yung nasa gobyerno? Pagka pumuputok ang ganito mga balita, biglang mga nagkakasakit. At ito palang commissioner na ito, na-appoint sa COA noong panahon ni Duterte. January ng 2022. Kasi si Pangulong Marcos umupo ng June ng 2022. So bago umalis ang Duterte administration, na-appoint itong commissioner na ito na yung palang asawa ay contractor. Ito, pakinggan nyo ito. Ano kayo matutuwa nito? Pinaglululoko tayo nitong mga commission on audit. Nagduda na nga tayo, nangungumisyon din eh. Pagkatapos ngayon meron pang conflict of interest. Kakahiya talaga. Ganun po. Ngayon. So, Meron pa. totoo na asawa, president and general manager. So, na-award yung mga yan while commissioner ng Commission on Audit, itong si Commissioner Lipana, the very same commission tasked to audit DPWH projects. Tama ho ba? Ayan o. Yes, I think so. Ang chairman So, yan nakapula. Chairman ng COA yan Tama nakapula. po ba na may paglabag yan sa batas natin, RA 6713, Code of Conduct and Ethical Standards, na pinoprohibit ang mga opisyal natin na magkaroon ng financial or material interest in transactions that fall under the office's jurisdiction? Your Honor's personal position ko po, there's a potential conflict of interest po. So yan po ang punto ko, Mr. Chair. Ngayon, napuput into question yung integridad ng buong komisyon. Kasi yung isang commissioner nyo, may asawa na kontraktor na nakapag-secure at nakapag-bag ng mga proyekto. So what's the comment of the Commission on Audit? Paano kaya to? Sir, based on records po, nakapag-issue naman na po ng notice of disallowance Yeah. yung auditor natin. Relevant po Disallowance sa na mga naman, puro kayo transactions ganyan eh. po nung asawa po. Pakinggan nyo. Next question. Since you have admitted on record na meron niyang potential conflict of interest, meron na bang ginawa na internal investigation Hindi ang lang Commission on potential, Audit talaga conflict patungkol of dito kay interest yan. Commissioner Lipana? May I remind the... Yes po. Yes, Mr. Chair. I'm wrapping to up. wrap up the questions. Okay, simula po nung nalaman po namin yung matter na yon. O yung chairman ng COA, from media papaliwanag. reports, Ito yun, yung nakapula kanina. issue po ang Commission Audit ng Sector and Cluster issued General Audit Instructions on October 9, 2024 and October 15, 2024. Ang guidelines po namin is yung mga audit team leaders, as necessary, ay dapat po i-consider ang priority areas. Lalo-lalo na po yung mga lumalabas, in general naman po, hindi namin in-specific, specific controversial media items or issues, subject of legislative inquiry or succeeding COA issuances. So yun po, kung baga po kung lumabas yun, dapat po ay mahagip yung mga projects na yun. Tapos ito Grabe. po ay COA yan ha. the supervising auditor issued specific audit Oo, ang instructions bayan natin. echoing the above instructions on November 29, 2024. So kung nakita po yun ng ating mga auditors, ay meron po instructions na kumbaga bigyan po ito ng pansin. Mr. Chair, I'm just wrapping up po. So yan po yung pinupunto natin. Yung integridad ng Commission on Audit ay napuput into question, especially at this point in time na naglalabasan yung mga anomalous and ghost flood control projects. Kasi yung isa sa mga commissioner ng Commission on Audit na inatasan na magtiyak na yung mga pondo ng mamamayan natin ay natitiyak na napupunta doon sa intended project, may conflict of interest. So kaya inaasahan po namin sa Commission on Audit na maglulunsad ng investigasyon, partikular investigasyon, tanggalin. dito halimbawa kay Commissioner Dapat mag-resign. Lipana. And with that, Mr. Chair, ay nagmamanifest po ako ng questioning for the second round. Thank you, Mr. Chair. Thank you. Ayan o. Okay. Malinaw yan. Ilan po ang commissioners ng COA? Ayan o.
Si Tinyo naman, nagtatanong. Isa pong chairperson at 2 commissioners po. Okay. Kayo po ang chairperson at sino po yung dalawa pang commissioner? Nandito po si Commissioner Douglas Malilin at wala po ngayon si Commissioner Mario Lipana. Nabanggit na po si Commissioner Lipana, no? Bakit nga po siya uli wala? Sabi niyo, naka-leave. Sick Ano leave. po, naka-medical leave po siya. I think Medical nasa leave. Singapore po nagpapagamot po siya. Kailan po siya nag-medical leave? Actually, an early part of August. And almost every month po ay Pumutok ang nag-medical leave siya scam. sa latter part. Bigla Kasi po nagkasakit. meron po kasi siyang sakit that he has to go to Singapore po ata or to his doctor para po magpagamot. Kailan po siya babalik for this? Actually po, ang kanya pong leave is until the end of September. Ganyan na po yung kanyang ginagawa simula po nung... Puro lagi nakakasakit. Flood control projects. Okay. Grabe, ano ha? Structures along San Miguel River. Upstream. Ayan o. So yan, pagpapatunay lang po, kaya ko pinarinig sa inyo. Nagkatotoo na kasi ini-expose na ho ni Ping Lacson na meron nga daw kontraktor na ang asawa ay commissioner. Ayun, yung pala yung dadalawang commissioner at isang chairman dyan sa Commission on Audit. At si Mario Lipana, yun po yung identified na commissioner na ngayon daw inagpapagamot sa Singapore, ang asawa kontraktor. Maliwanag pa yan sa sikat ng araw, talagang conflict of interest. Hindi na pagdududahan yan. Talagang conflict of interest. Bawal na bawal yan. Sabi nga ni Congresswoman Laila de Lima doon sa bandang huli, dapat mag-resign. At kung hindi siya magre-resign, pwede siyang ma-impeach. Kasi impeachable official yan. Impeachable offense, labag sa saligang batas, ang conflict of interest. May negosyo yung asawa mo sa construction company, involved sa kontrata ng pamahalaan. Paano mo i-audit yan? Di ba? Paano mo i-audit yung pamilya mo? Paano mo i-audit yung asawa mo? Excuse me. Ganyang kagarapal. Kaya wala talaga tayong aasahan sa COA. Nakita mo yung paliwanag ng chairman? Walang katapang-tapang. Hindi ka matatakot eh. Paano matatakot yung mga corrupt government official at mga kontraktor? At politiko? Kung ganyang kalambot ang COA. Di ba dati inakusahan niya, yan daw kumukumis, sabi ni Ping Lacson, kumukuha ng 0.5 to 1% sa mga project. Yun. Bawal yung corruption yun. Tapos ngayon, commissioner, dadalawa yung commissioner, yung isa, may construction company pa. Alam nga namang hindi niya alam na ang negosyo ng asawa niya, construction. Alam nga namang hindi niya alam na nakakakuha ng mga project sa gobyerno. Bawal na bawal yan. Pinaglololoko talaga tayo. Sunod-sunod na po nadidiscover natin ang panloloko nila sa mamamayang Pilipino. Pinagnakawan na tayo, niloloko pa tayo. Pinagnakawan na tayo, nagpapalusot pa sila. Ginagawa niyang tanga ang mga Pilipino may-ari ng pera. Kalokohan talaga yan. Conflict of interest, hindi nyo alam. Ang kapal ng mukha ng mga taong ito talaga. Grabe. Grabe na. Sobrang bait ng mga Pilipino. Sobrang bait natin. Dahil ating pinalalampas pa at nakakapagpigil pa tayo sa ginagawa tayong ganito. Buti nilang hindi tayo katulad ng mga taga-Nepal. Hindi tayo katulad ng mga taga-Indonesia. Pero higit pa ang korupsyon sa Pilipinas compare sa Indonesia na nag-riot. Compare dun sa Nepal na nag-riot na. Mas matindi ang korupsyon dito. Hindi lang ngayong under Marcos administration, pati yung nakaraang administrasyon. Gara pala na. Kakayanin pa ba natin ito? Nagtatanong